At nananalangin din si San Pablo sa bayan ng Thessalonica para yung mga taong Kristiyano ron maituwid ang kanilang landas at magkaroon sila sa katagan ng kanilang hanap buhay, kanilang buhay bilang mananampalataya para magsunod sila. At ipinaliwanag ni San Pablo doon ang buhay na mayroong buhay na walang hanggan. Ganyan din sa ating Ebanghelyo na ibig siluhin ang ating Panginoong ipinaliwanag ng Panginoon Kristo. Dito pa lang sa ibaba ng lupa, mayroon ng sukatan ng ating buhay. Kung minsan nagkakaroon tayo ng maling kaisipan sa atin, halimbawa, tayo nag-itaw sa ating buhay, gulong-gulo ating kaisipan. Sabihin natin, kung sinasabi nila ng Diyos, gawa ako ng gabahan ng kabutihan, bakit ganito pala ang ating buhay? Ang tinitingnan ng ating Panginoon doon, hindi yun sa gawa natin. Ito ang tinitingnan ng Panginoon. Yung ano nasa loob nating puso, o anong binibigay natin sa may hirap, o anong ginagawa natin sa ating mga kapatid, paano sila tulungan. Kaya sinabi ng Panginoon, dito pala sa lupa, isagawan niyo na ang inyong dapat para pagdating sa taas, meron kayong alihin. Ano ibig sabihin doon? Doon ang buhay na walang hanggan. At doon, magkakinakilala tayo, hindi na parang dito na sinasabi, pagka namatay, pagka tayo mag-asawa muli, hindi na. Para tayong mga anghel doon. Pero kilala mo, pero ang ating buhay doon, maniwala, wala nang paghihirap. Yun ang buhay na walang hanggan. Kaya pinag-ahanda tayo ng Panginoon. Dito pala sa ibabaw ng lupa, gumawa na tayong kabutihan. Ang mga duka, gumawa tayo ng kabutihan sa may hirap. Ibigay natin ang number 1 ng ating pananampalataya para makasunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Yun ang buhay na walang hanggan. Yan ating sinasalaki ngayon din sa ating pagbasa ngayon para mayroon tayong pattern sa atin. Kasi nandito yung husgahan Dito pala sa ibabaw ng lupa, makikita natin dito nangyayari na sa ating kapaligiran. Dito, tukit dito, yan. Husgahan tayo pagdating doon sa taas Tatangin tayo sa taas doon. Anak, hindi tinahilan ko ng buhay. Anong ginawa mo para sa akin? Hindi mo masasabing ako'y nagtukit sa ibabaw, grabe ng pakasaya. Yan ang sukatan ng ating pananampalataya. Yan ang buhay na walang hanggan. Marami nagsasabi, paano to? Samantalin ko ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, gumawa na ako ng masag para magkaroon kami. Napasaya ko naman aking sarili. Pagdating sa itaas doon kasi impyerno, mamamalagin natin, hindi mo tinupan yung pinagpangako ng Panginoon. Yung binigyan tayo ng buhay. So lahat ng pag-aaral natin dito, sa ating buhay, maging sa ating mga pagkilos, puro hiram lang ito. Wala tayong tunay ng pag-aari. Sino mo mga yayaman pag namatay? Sige nga, pinagkakalit-kalita ng kanilang lupa. Ay, alin na iwan. Wala kundi ang tatay mo na sa kanya roon, yung katuparan na naginawa mo sa ibabaw ng lupa, ito'y pinahiram ng buhay. Yan, ang usgan tayo pare-pare doon. Magkakatanungan. Kaya walang mayaman, walang mahirap dito sa ating pantay-pantay. Yun ang buhay na walang hanggan. Masaya ang buhay natin doon sa langit. Hindi pares dito. Ang tinatawag ng impyerno ngayon, yung mga nandito, yung mga kapaligiran natin. Yan ang set. Hindi ba sabi ng mga magulang, impyerno ng buhay naman ito. Bukas, wala naman ito isatay. Yan. Hindi sila nagsusumikang sa kanilang buhay. Maski anong hirap natin dito sa ibabaw ng lupa, at tayo kami nakakasunod sa kanya, pagdating sita, mayaman tayo. Yung mga mayayaman, nagtatamasa ng kanilang kayamanan, hindi na sinusunod na karuban ng Panginoon. Doon, napakahirap doon. Ano sabi doon sa nakaraang pambasa natin doon? Isang mayaman, at kung si Lazaro mahirap. Ang kinakain lamang ni Lazaro yung nananaglag ng pagkain ng isang mayaman sapat. Kinakain niya. Nung namatay, pareho sila namatay. Si Lazaro, doon sa piling ni Abraham, isang mayaman na Kristiyan. Nananalangin siya.
Abraham, pababain mo si Lazaro. Ipuin mo yung kanyang labi, itaw sa yung kanyang kamay, at bumabaro sa lupa para yung dinadanas ko rito sa itaas, hindi nila dadanasin. Mayroon pa akong kapatid na naiwanan. Yan ang ating buhay na dapat dito pala ang ating ibibigay sa ating kapwa kung tayo isang pamilya mag-ibigay. Katulad niya isang Pablo, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya ayan ang tangkap natin sa ating Ebanghelyo na dapat natin bigyan ng isang matamis ng pagmamahal ng bawat isa. Ang panalangin natin sa ating Ama na nawa magkaroon tayo ng katatagan ng tibay ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ng pinamana sa ating Panginoon na dapat natin buhayin muli ang puso natin. Kasi ang puso natin umisang tulog yan. Ang ating kamalayan, ating kaisipan ay na nagbibigay ng kadumian ng ating buhay mananampalataya. Kasi pagka wala marunong puso mo, tapos ang nasa kaisipan natin, yun ang sakit ng pag-ibig. Ang iniibig niya, puro makalaman. Wala ang makadiyos. Kaya sa ating pagbasa ngayon, sa ating umaga nito, magkakaroon tayo ng katatagan ng ating buhay, pananampalataya at naniwala tayo mayroong buhay sa kabila. Muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasami ng karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasala, parang papata nagkakasala sa amin. Huwag mo kang pentulo sa tukso, iadya mo kami sa bilang masama. Amen. Narito ang kordero ng Diyos na kaalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad sa kanyang nangyayaan sa kanyang piging. Panginoon, di ko repatatan patuloy sa iyo. Ngunit ang salita mo naman ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ikaw pinanggalingan ng walang maling na kalusugan para sumasampalataya sa iyo. Ang aming kapatid na inyong sinasiglat makalangit ang pagkait inumin ay madulutan nawa ng kagalingan ng kalulot katawan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nandito muli kami sa tahanan ng aming kapatid nito na may karamdaman. Mulit-muli kami kumakatok sa iyong puso, Panginoon. Alam namin ikaw lamang na aming dakilang manggagamot. Alam namin, Panginoon, ikaw lamang nakapagbibigay sigla sa amin. Ang lahat nito, Panginoon, ay dinudulog namin sa iyo ang aming kapatid nito na may karamdaman. Alam namin, Panginoon, ikaw lamang ang nabigay sa amin ng buhay, ikaw nagpabukal sa aming buhay ng ganito, Panginoon. Kaya muli-muli kami kumakatok sa iyong puso, Panginoon. Ibaba mo sa kanya ang yung banal na espiritu, ilawit mo sa kanya yung mapagpalang kamay, ipuin mo siya, Panginoon. Alam namin, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, Panginoon, padaluin mo sa kanya ang inyong banal na espiritu, ang kanyang karamdaman, Panginoon, at may ibsan, Panginoon. Iniling namin ito, Panginoon, sa iyo. Ikaw niya sabi, kumatukan, ikay bubuksan, kaya sa umaga nito, Panginoon, kumakato kami sa inyong pintuan. Buksan mo, Panginoon. Padaloy mo sa kanya ang inyong banal na espiritu. Ang espiritu na bibigay buhay. Ang espiritu na nalaytay sa kanya, Panginoon. Muli, idinadalangin namin sa iyo ang kanyang kalakasan. Ang kanyang kalakasan, Panginoon. Ay siya magsisilbing pananampalataya sa iyo. Wala kaming tunay kung magagawa kung wala ka. Ikaw po nagbibigay ng gahari, Diyos magpasanganggan. Amen. Ganon din, Panginoon, tinataas namin ang aming kapatid nito, kanyang kaarawan. Nawag dumami pa ang kanyang kaarawan, Panginoon, sa dating na panahon. Ang kanyang kaarawan, Panginoon,
ay siya muli ginugunita ang kanyang pagsilang muli, Panginoon. Ang pagsilang niya sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundo, Panginoon. Ipuhin mo siya at itayin mo siya, Panginoon. Ang kanyang karawan nito, wala kaming dinadala mo sa iyo, kundi ang kanyang kalakasan. Ikaw rin po nabubuhay na gari. Diyos magpasaranggan. Amen. Pagpalay na tayo makapanggis, Ama, sa nating Espiritu Santo. Amen. Happy birthday po, Mami. Lagi kayo magdadasal, Mami. Kahapon, umaga, ang sabi ng Panginoon, bago ang lahat, ako muna. Kayo mag-antanda. Ganon. At magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. At siya lamang nagbigay sa atin ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Ano po yun na? Lagi kayo bata pa kayo.